yung records ng barangay, kinukuha ng munisipyo. Okay. Tapos yung sa munisipyo, inaakyat sa province. Tapos yung province, inaakyat sa region, all the way up to Krabi. Pero Mr. Chair, in my experience, hindi po lahat ng barangay ginagawa po yan. Not all barangays, in my experience, hindi po nila sinasubmit. So kung walang masabit ang barangay, wala rin makuha ang munisipyo. Exactly. In so many cases, ako po, pag may nagreklamo laban sa mga taga-barangay, tatanungin ko kung may blatter, sabihin nila wala. Kung may sabihin nila luma o nawala yung logbook, etc. etc. So para maiwasan, mapagtakpan yung mga ginagawang kalokohan na gusto ng pagtakpan. So hindi talaga nasusunod yan. Ang pinakamaganda, manually, pupunta po talaga yung investigador sa each barangay at magtatanong-tanong doon sa mga taga-barangay kung habang maaari, kung kumusta bang pagkatao nitong taong ito. Ganun po dapat ginagawa nyo. Yes, Your Honor, we will do that po. Thank you. Your Honor, by the way po, ang ating CBI hindi lang po yung matatapos pa nag-take ng oath yung ating aplikante. May 1 year pa ho pang continuing requirement na dapat sini-CBI sila while they are in training. Kaya po, any derogatory Yung record... parang temporary status? Yes, Kaya may yes, sir. temporary status. Yes, Your Honor. Opo. Okay. That's Kasi the reason. may mga time din, Mr. Chair, na hindi na nakarating yung blatter sa barangay. Kasi nga nagkaregluhan. So, hindi na iba-blatter yan, nagkayusan. That's why, kailangan po, hindi lang, sabi kanina, hindi lang po yung blatter sa barangay, kundi yung mga tao doon sa barangay, within the barangay, especially mga naging neighbors niya, magtanong-tanong kayo, malay nyo, may nagreklamo sa kanya, abusado yan. Hindi lang siya talaga naireklamo all the way hanggang sa barangay blatter dahil sa takot. So siguro yun yung karakter niya malalaman sa barangay mga natira niya by asking those people living in that barangay. Yun po suggestion ko. Thank Yes, you. Your Honor, we will do that. Thank you, We Colonel. will add on the policy po, Your Thank you Honor. po. Opo. Thank you. Senator Risa? Mr. Chair. Something? Wala naman po akong tanong kay Police Colonel Nora, pero gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na online na po yung mga iniintay nating witnesses actually kahapon, Mr. Chair. Andito na po si Sunny Boy, na kaibigan ni Jemboy Baltasar. Andito na rin po yung tatay, yung ama ni Jemboy na si Jessie, yung ate niya na si Jessa, at pati po yung tito niya na si Nicanor. So kung pwede po akong magtanong na Mr. Chair kay Sunny Boy muna. Yes, pwede bang kuha kayo? Yes, Tayo Mr. muna din na administer ng oath ang COMSEC para yes. Okay lang, kabilang na. Sige, take charge sa COMSEC. Kanang kamay, mga kanang kamay, lahat po tayo na magsasalita po. Kayo po ba ay magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan sa pagsisiyasat na ito? Okay, salamat po. Pwede na pong umupo. Senator Risa, if I may, Yes, no? Mr. Chair. If I may, pwede lang pagsalitain muna natin si Sunny Boy, then afterwards ka mag-ask ng questions. Papakinggan muna natin, huwag muna natin siya tanungin. Pagsalita muna siya, as far as his knowledge is concerned. Papakinggan lang muna natin. Sunny Boy, huwag kang matakot hindi ka, walang mananakit sa iyo, kaya relax ka lang relax ka lang. At andito yung bagong hipi ng nabutas, andito yung district director ng Northern Police District, andito yung number 2 ng PNP, at nagbibigay sila ng assurance na isi-secure kayo at huwag ka mag-alala. Ako mismo ang kalaban ng pulis kapag ikaw ay sasaktan at ikaw ay tatakotin, Kaya relax ka lang, magsalita ka ng totoo, magsalita ka ng freely, at ikwento mo sa amin ano nangyari nung araw na yon. Okay, Sir Boy, baka pwedeng tanggalin mo yung face mask mo para marinig ng mabuti yung maganda yung reception ng sasabihin mo. Chair, Mr. Chair. Minor, okay, sige, go ahead. Huwag na tagalin. Ikwento mo lang sa amin ano nangyari sa araw na yon. Then afterwards, may mga senador na magtatanong sa iyo. Salamat tayo, Mr. Chair. Go ahead. Sige lang, Sunny. Sige, Sunny Boy.
Tapos yung tanong sa bahay, para sa ko ba Agad-agad po ang sagot na. Sige, wala. Sandy Boy. Hindi gaanong klaro ha. Ang dandahan lang sa pagsasalita para marinig namin dito. Ha? Ito po, Bago ka magpapatuloy, gusto ko lang i-acknowledge muna ang presence ni Senator Jinggoy Estrada. Dito ngayon kasama natin. Continue. Sige. Dandahan lang, Sandy Boy, para maintindihan ka namin. yung tapo ni Jimboy sa bahay, para po tanongin kung saan po ba ang laot. Sabi ko naman po, sige, tara. Wala naman tayong ginagawa. Tapos sa ganito na nag-iis-buhis ako. Tapos pumunta na po kami ng ilaw. Tapos po nung niyaya sa Jimboy ng basketball kami para agad maglimas. Bandang alas 12:30 na po. Pumunta na po kami ng bangka. Tatlo po kami noon ng pamangkin ni Toy. Tapos po natusok ako sa bumili namin ng Yossi. Para po ako naging nila Jimboy na nag-Yossi po kami. As mga banda po na hapon. Bigla narinig si Jimboy na putok po. Tapos bumaba si Jimboy sa ilalim butas. Tapos Teka, Sunny Boy, si Senrisa ito. Follow up dun sa kasasabi mo lang. Pero unang-una, paumanhin no na kailangan ko at kailangan naming itanong ang mga ito, yung mga kagimbal-gimbal na nangyari sa inyo ng kaibigan mong si Jemboy nung August 2. Gusto lang namin makapaghatid talaga ng hustisya sa kanya, no? At sa inyo, sa sinapit nyo nung araw na pinatay siya. Tama ba na ang unang naglilinis lang kayo ng bangka noong bigla kayong paputukan? Senator Risa, if I may ha, sandali lang. Yes, Mr. Chair. Pwede bang patapusin mo natin siya bago natin tanungin? Sige, yes, Mr. Chair. Pagkatapos Sige, niya, Sunny Boy. Kasi para buo yung kwento. Tuloy mo, Sunny Boy, tuloy mo. Yes, Mr. Chair. Neta po si Jimboy na halong-hal po. Bigla po na pamutok-putok. Tapos po nun, ganda-ganda bumaba ni Jimboy sa butas. Tapos kasama Sandali. Dandahan lang. Pwede ba sigurong pwede ka magtalikod na lang dyan sa kamera, tanggalin mo yung, para hindi makita yung mukha mo. Tanggalin mo yung face mask mo, tapos tumalikod ka para hindi makita yung mukha mo. Basta nakatalikod ka lang para klaro. Marinig namin dito yung audio. Salamat, Mr. Chair, kasi menor de edad siya. Yung nga, oh. So, yun, Jemboy. Talikod Sunny ka na. Boy, talikod ka muna. And then, saka mo, talikod ka muna para hindi ka kita ng camera. Hindi Yeah. kita ang mukha mo. Pwede din. O, ganyan. Salamat kayo. Tanggalin mo yung kwan mo, Sunny Boy, tanggalin mo yung face mask mo para klaro namin marinig dito. Dandahan ka magsalita. Ha? Walang kamera. Sige. Sige, Sunny Boy, ituloy mo na yung kwento mo. Inun na po ng bandang alaw na po. Bigla po si Jimboy na nakaputok daw ako na baril. Tapos po nun, bumaba bigla sa pagtak. Tapos sinabi niya sa silip yung mga yun. Tapos yung pagsilip po, tapos siya dyan sa liban. Sa gata na po. Jersey po siya down. Tapos po nun, sabi niya na. Tapos kayo doon, hindi ko namin kayo. Doon po bigla po sila papalit ng 2 beses. Po. Tapos po nun, yung akbo na po nalalabas na dapat kami yung boy. Doon na ulit siya puputokan po kami. Bali po 3 beses po siya puputok. Ano ba yung buong kwento mo, Sunny Boy? Po. Tapos Okay, Yes, Mr. Chair. So kung pwede na po akong magtanong kay Sunny Boy dun sa kanyang salaysay. Yes, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. So, Sunny Boy, tama ba na naglilinis lang kayo ni Jemboy ng bangka nung bigla na lang kayong paputukan? Opo. Naglilinis lang kayo ng bangka noon? Opo. So, wala pong komunikasyon muna sa inyo, yung mga pulis na nagbaril sa inyo, una nyo nang narinig ay hindi yung komunikasyon nila, kundi una nyo nang narinig ay yung pagputok ng kanilang mga baril? Opo. Wala po silang tulad na sino may mga tao sa bangka.
At this point, Mr. Chair, ipakita lang po namin yung ilang videos na nakuha nung insidenteng iyon para bigyan lang ng larawan itong mga unang sinabi ni Sunny Boy sa atin. Yes, sandali lang si Teresa, no? Yes, Mr. Chair. Sunny Boy. Sunny Boy. May, according sa sinabi mo kanina, may narinig kayong putok. Tapos tiningnan ninyo ni Jimboy kung ano yung putok. Di ba, Ano ba nangyari? Ha? Pinasilip na po sino po daw yung paputok. Silent maliban. Sagasar po siya. Habang natutok po sa aming dalawang butas. So, ngayon, yung sabi mo, after that, merong nagpaputok na naman at 3 putok. May tinamaan ba noon, nung 3 putok na sinabi mo? Wala po sa amin direction po. Papunta sa inyo. Apo. Sinong tinamaan? Wala po. Wala. So, Wala po sa bangka. hindi tinamaan si Jimboy. Di po, kasi di ba po siya nakakita, sama pa sa loob ng bangkay. Kasama mo pa sa loob ng bangka. Apo. So, Tapos na po kami natawa kasi baka mangyari sa amin. Mr. Chair, pwede ako sumipon. yes, yes. Jimboy, Gusto ko lang sana klaruhin ba na okay, kung kasi sabi niya, doon sa paputok, wala raw tinamaan, hindi raw tinamaan si Jimboy. Pero Jimboy, may tama kasi, I mean, Yes. Sunny Jimboy, si Jimboy kasi, may tama sa muka. Di po So kasi sabi mo, nagpaputok ng 3 at walang tama. Ilang beses bang ilang putok ba ang narinig mo? At kailan mo nakita, kasi kasama kayo sa bangka ni Jimboy, kailan mo nakita na bumagsak si Jimboy at sa tubig? ganito po kasi siya sobrang takot Jimboy. At akbang po siya ng malon. Tapos kung saan po siyang tubig na bumagsak, doon po siya pinagpapakit. Ilang beses Ayun. po. So yung nasa tubig na siya, doon siya pinapaputokan. Ilang beses siguro sampu po. So doon sa 10 paputok, habang nasa tubig, doon na siya tinamaan. Turo po. Siya sa bangka lang po, ako lang po mag-isa sa loob ng bangkay. Okay. Now, last na lamang, and then babalik kay Senrisa. Sorry, Senrisa. So, nung hindi na lumutang si Jimboy, wala kang nakitang pulis na pumunta doon sa ilog para sisirin siya o tingnan kung ano nangyari sa kanya o para paahunin siya? Wala po, hintay na lang po nila nalimutan po yung kaibigan ko. At ilang oras yun sa inyong palagay? Gaano katagal? Bago umaksyon yung mga pulis? Wala, no? The answer is probably no. Yung pakpak po ang tumali doon po, nakita po ang dugo doon sa bangka. Yung pakpak po siyang tumali, tama pala siya. Bago siya tumalon, may tama na siya. Kasi may nakita po ang dugo na sa dugo sa butas eh. Hindi, kasi sabi niya kanina, medyo magulo. Sabi mo kanina, yung 3 putok, walang tinamaan, and then lumundag siya, pagdating sa tubig, doon siya pinaputukan, 10 at doon na siya tinamaan. Pero ngayon sabi mo, sa bangka pa lang, may dugo na bago siya lumundag. Di po yung nakaano na sa butas, nakakapagod sa butas, doon na po siya pinapabaril. Okay, so nasa tubig siya, tapos nakaangat siya. Di po sa butas pala siya ng bangka, patalon pa lang po siya, pinapabaril na po siya. 3. Di po, ilang beses na po yun, ilang beses na sinusunod na putok yun. 4 po. 4. Opo. Tapos yung nakal sa tubig. Ayun. So, bago siya tumalon, may tama na siya. Opo. Okay. Yung bas na doon nakakaalat. Kaya nga, bago siya tumalon sa tubig, may tama na siya. Kasi kanina sabi yung 3, so 4 pala. So, pang-4 siguro, yun yung tumama. Puro po. Okay. And then, pag nung nasa tubig na siya, doon na siya inulanan ng bare, ng paputok. Na 10 beses, sabi mo. Puro hanggang beses. Okay, marami. Senator Tulfo. Jimboy, andali lang. Sunny Boy. Sunny Boy. Yung sa tingin mo, tumalon si Jimboy sa tubig dahil natakot siya o nahulog siya dahil tinamaan siya ng bala? Paano nangyari? Kinamang bale. Ikaw, bakit hindi ka tumalon? Di po kasi ako marunong lumangoy. Hindi ka marunong lumangoy? Apo.
So anong ginawa mo noon? Plus, siguro ko na po ako. Habang sumusuko pa po Ano? ako. Ano po, sumusuko po, bisigaw na po ako. Habang sumisigaw ako, pinuputukan pa rin ako. Mabuti hindi ka tinamaan. Mga So klaruhin natin ha, para ma-record lang namin dito, si Jimboy hindi tumalon, kundi nalaglag siya dahil tinamaan ng bala. Yan ba nakita mo? Kasi magkatabi mo kayo doon. sobrang kaba niya po. Umaon po sa taas ng bangka sa butas. Tapos po yun, Sandali lang, ano ba yung sinasabi mo palaging butas? Ano yung butas? Tapos po ng bangka, naipon yung mga tubig sa galing po sa ulan. Butas ng bangka, yung katawan. Apo. Sani Katawan ng boy, yung bangka. parang hold ng bangka, yung butas sa gitna. Apo. Yun yun. Kasi po yung lima sa para wala po yung tubig. Yun yung nililinis nyo ng tubig. Apo. Sige, Senator Risa. Yeah, go ahead. Yes, Mr. Chair. So, yung video po na ipapakita natin, dito po natin makikita o maririnig yung putukan. At mas ma-estimate natin ilan talaga. Kasi yung description sa pinaulan na ng bala. So ito po, Mr. Chair, ang video niyan. So, ayun, nag-uulit lang, Mr. Chair. So ito po ay video recording, dinig po yung putukan. Sunny Boy, tama ba na nakatutok ang halos 20 pulis sa inyo ni Jemboy nung oras na ito? Opo. Lahat po sila nakakuha po sa amin. Tapos nung, yes, Sunny Boy. Ano sinasabi mo? Doon po sila nakakuha sa amin. Okay, tapos nung nahulog or natamaan at nahulog si Jemboy mula sa bangka, patuloy pa ba siyang pinagbabaril nung oras na yon? Opo. Nung nahulog siya sa tubig, mas dumami ba at mas lumakas ba ang pagbabaril na narinig mo at nakita mo? Ako narinig ko po. Dami po siya Malakas po na baril na yan. Nabaril na narinig ko eh. Malakas yung barilan na narinig mo. Opo. Tapos, tama ba na may tama ng bala sa iba pang parte ng bangka? Dahil kayo nga ay una tinutukan tapos pinagpuputakan ng mga pulis? Tama po yung sa tolda. Sa tolda po ng bangka. Sa tolda ng bangka may tama ng bala. Opo. Saan pang parte ng bangka may tumama ang pagbabaril? Saan yung iba eh. Saan, Sunny Boy? Hindi ko na po alam kung saan po tumama yung iba. Pero nakita ko po sa tolda po. Kasi yung pag-ahon ko po, nakita ko rin po. May butas yung tolda. So pag-ahon mo dun sa butas ng bangka, nakita mo may tama ng baril sa tolda. Opo. At kanina may nabanggit ka rin, gusto kong i-confirm, nung hinila na nung pulis yung bangka ninyo, sinabi pa ba sa'yo na lumabas ka na at hindi ka na babarilin yan? Opo. Sinabi po nila sa akin. May tanong din yung aking kasama rito. Ilan, sa paningin mo, ilang mga pulis ang nandyan? Kasi kanina tinanong ko, mga 20. Ganun, ano ba ang bilang mo sa mga pulis na nakatutok nung una sa inyo tapos bumaril sa inyo ni Jemboy? 20 police po tapos dalawa pong nakaswat. So 20 pulis at 2 nakaswat. So mga sa alaala mo ng iyong mga mata, mga 22. Ngayon, Sunny Boy, pagkatapos ng nangyaring iyan sa inyo ni Jemboy, nung dinala ka naman sa police station,
Sunny Boy, totoo bang sinaktan ka nila habang kinukuhanan ng statement? Opo, bawat po yung ano, kasi may pinakita po sila sa akin mga nangungulit at po kung kilala ko to. Hindi ko po kilala, ayun po bawat suntok na sa Sunny Boy, excuse me ha, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Pwede mo po, Sunny Boy, ilapit yung microphone sa bibig mo, tapos dandahan ka magsalita para marinig namin dito. Kwan, pakidandahan lang para maintindihan namin dito. So, sige, pwede mag-sing pa ulit, Mr. Chair, Sen. Risa, kasi Yes, Sen. Sen. Risa yung pagdating sa presinto. Yes, yes. Yung tanong ko, bago siya dinala sa presinto, Sunny Boy, kasi nagbigay ng sworn statement itong si Police Captain Mark Joseph Carpio, tingnan mo kung tumutugma doon sa pagkakaalam mo kasi nandoon ka, na pagdating nila sa lugar, may 10 metro ang layo mula sa kinatatuyan at agad daw kayong pinakiusapan na kung maari ay lumapit at sumuko na. Totoo ba yon? Ano po? Totoo ba na kinausap kayo ni Captain Carpio at sinabihan na, nilapitan kayo at sinabihan na sumuko na? Hindi po, kasi 5 metro po yung layo ng bangka eh. Wala siyang sinabing gano'n na sumuko na. Kaya po. At sinabi niya sa halip na sumuko raw kayo, ay biglang tumalon si Jimboy. Hindi gano'n nangyari. Hindi po. Wala po yung sinabing gano'n. Okay. Yun lang. Thank you. Thank you. Salamat, Mr. Chair. I would like to Yes, acknowledge Mr. the Chair. presence of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Your Honor. Continue, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. So, Sunny Boy, pagkatapos ng mga pangyayaring yan, dun sa bangka, dun sa tubig, ulitin ko lang yung tanong kanina, totoo ba na sinaktan ka ng pulis habang kinukuhanan ka ng statement nung idinila kanila sa stasyon? Ako, pinuntok po nila sa mga tagiliran ko po. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Yung beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Yung beses lang po, pero malalakas po yung suntok nila. 3 beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Yun. Nandito ba yung taong ito na gumawa nito sa iyo? Sunny Boy. Maalala mo ang mukha, Sunny Boy, ng pulis na sumuntok sa'yo? Hindi ko po makita, ma'am. Wala po dyan. Anong suot niya? Anong uniform niya? Kasi normal yan, pag sinuntok ka, tinitingnan mo kung sino yung sumuntok. Anong suot niya? Anong bihis niya nung panahon na yun? Civilian po siya nun eh. Nakasibilyan. Po. Nakapantalon, nalungpas o naka-short pants, naka-t-shirt, naka-sleeveless, anong kulay? Amaw po siya na maliit. Maong? Ha? Nakatokong po siya nun, sabay naka-jacket po. Maong tapos naka-jacket. Mr. Chair, pakitanong lang kung paano niya nasabi na pulis yun. Kaya nga, paano mo nasabi na pulis yun, Sunny Boy? Sahid po yun. Ha? Sahid po. Ano yun, Sunny Boy? Mga sahid po. Kasi mga nakasibilyan lang po. Said. O, so pulis yun. Tingin mo, Opo. pulis talaga yun. Opo. So, isa lang siya nanuntok sa'yo o marami sila? Siya lang po. Kasi siya lang po nagpapayata sa akin ng mga larawan ng mga nang-hold at kasi ito po. Isa lang. Mr. Chair, Sige. Sunny Boy, bakit hindi mo na kita yung mukha niya? Nakikita ko po kaso po hindi ko po siya kilala masyado sa pangalan. Pero sa mukha po kilala po. Okay, Actually, Mr. Chair, sige, pwede ba ma- nating ipakita kay Patay- Sunny Boy? Itong Opo, mga kwan, anim. pulis. Madali naman niya malaman eh. Kasi at that time, that time, kung sino ang nakalagin na pumasok sa istasyon na yon, May login doon na record. they're supposed to. Yung, sana. Kung sino naka-duty, nandiyo naman sa record nila, kung sino naka-duty ng mga operatiba at that very moment, doon sa istasyon na yon. Sabi niya, Said daw eh. Ang Said naman eh,
24/7 yan, on and off, nandun lang yan sila sa stasyon. So walang recording yan doon. Sino taga-said sa inyo? Station Anti-Illegal Drugs Unit, SAID. Kasi klaro, sabi niya, SAID daw, di ba? SAID. Sino mga SAID mo doon? But anyway, sige lang, baka, sino nakasibilyan sa inyong anim? Ang panahon na yun? Sino nakasibilyan? Sino? Asang kamay? Maliban at saka Bugayong. Sumama ba kayo doon sa istasyon? Nagdala kay Jimboy? Kasi maliban din daw po, bibilantahan din po ako niyan eh. Ano? Ano tungkol kay Sergeant Maliban, Sunny Boy? Hindi po ako ni Maliban na hindi na ako umamin, hindi na ako maabulan ng magulang ko. Pag hindi ka umamin, hindi ka maabutan ng magulang mo. Sabi ni Sergeant Maliban, Opo, nandun pa po ako sa amin. Kasi sa may ilog pa po. Nakaposas pa po ako. hindi masyado. Mr. Chair, Sunny Boy, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban? Yun lang. Sunny Boy? Yes, ma'am. Sunny Boy, andyan ka ba? Yes, ma'am. So tinatanong po namin, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban nung nasa stasyon kayo? Yun nga po yung mga hold up sa city kung may kilala daw po ba ako. Tinatanong ka tungkol sa mga nangho-hold up? Opo. Mr. Chair, kung pwedeng ipakita kay Sunny Boy sa ating camera yung 2 sa 6 na naka-civilian ngayon, at least kung ma-identify or ma-rule out kung sila yung sumuntok sa kanyang tagiliran. Di, mas maganda siguro silang lahat na nandun. Sino Sige po, Mr. nakasibilyan? Chair. Team leader, sino mga nakasibilyan during the time? Aside sa 2 intel operative, si Maliban at si Bugayong. Sino nakasibilyan? Sir, yung mga iba pa pong intel, Sino? si Police Staff Sergeant Sausa, Tayo, Sausa, tayo. Sige, lapit ka dito. Sino pa? Police Corporal Kilan, Ilan? Forward. si Police Staff Sergeant Villanueva, Villanueva. Nakasibilyan ka. Ito. Sino pa? si Police Staff Sergeant Laico, may intel sila. Sino pa? Yan na po lahat. Yung nakasibilyan yan during the time. Yes po. So tayo kayong 2. Tayo. Mag-police line tayo dito. Ay, parang police line. Talaga, literal na police line ito. Kasi police ang nakalinya. I don't want to do this, ha? Hoy, makinig kayo. I don't want to do this. Pero in the interest of truth and justice, para rin kayo hindi mabigyan ng masamang pag-iisip ng taong bayan, pakita natin yung mukha nyo kay Jimboy. The same is true kung andito si kung andito si Sunny Boy, magkaharap-harapan hindi kayo magkikita. So, ipakita lang natin yung mukha niyo. But before that, baka meron sa inyong gustong umamin na may nagsuntok ng Jimboy. Ay, Sunny Boy. Meron? Wala. So, wala. Okay. Amira, ikuha mo nga yung mukha nila para makuha ni Jimboy, ni Sunny Boy, kung sino nanuntok sa kanya. Hindi, Mr. Chair, isang huling katanungan lang, Mr. Chair, if I may. Go ahead, Senator. Doon sa tanong ni Joseph. Senator Bato, huling katanungan sino sa inyo ang nanuntok doon sa tagiliran ni ano? Bago kayo i-identify ni Sunny Boy. Dahil pag kayo na-identify ni Sunny Boy at nagsinungaling kayo, pakukulong namin kayo. Sige na, one last chance. Sige, para hindi na kayo makontem. Wala talaga. Magsalita, ikaw rin sumagot ka. Ikaw,
Oh, so yung iba sumagot, ikaw ayaw, baka mamaya ikaw ang nanuntok. So wala. Okay, sige, Sunny Boy, tingnan mo nga itong mga mukha nila kung saan dito yung nanuntok sa'yo. Pa-close up kung pwede. Ha? Close up isa-isa. Parang beauty contest. Mr. Chair, Yes, Sunny Boy, nakita mo ba itong 6 na tao? Meron ba sa kanila yung taong sumuntok sa'yo nung araw na yon sa tagiliran mo? Wala po dyan, ma'am. wala. Wala po. Sige, thank you, thank you. You may sit down. At least, sabi kayo na totoo. Na hindi kayo. Maliit po yun eh. I commend you for being very brave to stand up and to be clear. Masama man sa kalooban ko para tayong gumawa ng police line dito. Pero tulong na rin ito sa inyo para mapasinungalingan kung merong magkuhan sa inyo, magbintang. Mr. Chair. Thank you. Yes, go ahead, Senator. Mr. Chair, may sinasabi po si Sunny Boy na maliit daw yung taong sumuntok sa kanya. Maliit. Sinong maliit sa inyo? Bigote po siya eh. May Maliit bigote. at may bigote. May pulis ka ba na may bigote? What? Wag, Kilala po May ni Captain bigote sa Carpio. estasyon nyo? Ha? Kilala po ni Captain Carpio. Dinala ni Captain Carpio yung maliit na may bigote na nagsuntok sa'yo. Kinausap Maliit nila ako na may ng alaw. bigote. Baka may acid ka, Carpio. Dinala mo Sir. daw. No sir, wala pong may bigoting pulis sa amin. Hey, acid. Wala rin po akong asset sir. Kinausap niya akong dalawa sa taas. Ano yun, Sunny Boy? Kinausap niya akong dalawa sa taas. Yun yung umano sa akin. Kinausap ni Captain Carpio. O, yung kasama niya po. Yung isa. Yung isa na sumuntok sa'yo. Opo, siya po yung umano sa akin. Tanuhin mo. Kilala niya. Kilala mo. Kinausap mo daw yung nanuntok sa kanya. Maliit na bigote. So sigurado ako hindi yung pulis. Kaya wala bang kayong pulis na may bigote, di ba? Yes sir, wala po kami Walang may pulis na bigote. So asset yun, baka asset. Baka may asset ka doon na kinausap mo. Wala rin po akong asset sir. Mr. Chair, Sunny Boy, bukod sa maliit yung tao, may bigote, meron pa ba siyang ibang pagmumuka or sa pangangatawan na naalala mo, yung taong sumuntok sa'yo? Ayun lang po, medyo maliit, tapos may bigote po eh. Medyo maliit at may bigote. Yun lang yung naalala mo sa kanya. Sunny Boy? Oo. Yun lang ba yung maalala mo sa taong sumuntok sa'yo na maliit siya at may bigote? Opo. Next, may baril po. At may barel? Opo. Anong klaseng barel ang dala niya? Hindi ko po nakakita kasi nakaano po yun eh. Nakatayo po ng damit niya eh. Tsaka po naka-jacket siya nun. So yung naalala lang, Mr. Chair, ay maliit, may bigote at may baril na nakatuck in sa jacket. Siguro, Mr. Chair, baka kailangan mo na magpahinga ni Sunny Boy because this is the first time na isa lang siya at siguro sa pagkakabigla, kaya kung minsan medyo nahirapan siya sumagot sa mga ating mga katanungan, plus maybe na-intimidate siya dahil nandito tayo mga senador at maraming mga pulis. Pagpahinga muna natin siguro siya for a few minutes. I agree. Dalawang tanong na lang po, Mr. Chair, kung maaari kay Sunny Tatanong Boy. pa sana ako sa... Okay, pero thank you, Risa. Senator Risa, may tatanong ka pa kay... Dalawa na lang po kay Sunny Boy sa puntong ito, Mr. Chair. Patapusin natin. Sorry, Sen. Risa. Senator- Yeah, kasi parang nakikita ko, parang kinakabahan. Kaya nga eh. Pero sige po, sige po. Dalawa na lang. Dalawa sa ngayon, Mr. Chair. Okay, okay. Salamat kaayo. Sige. It's all right po, Sen. Rafi. Sunny Boy,
dalawang tanong na lang sa ngayon. Alam ko hindi madali ito sa'yo dahil pinaalalahanan pa ng mga tanong namin yung nangyari sa inyo, yung ginawa sa inyo ni Jemboy. Dalawang tanong na lang, Sunny Boy. Una, tama ba na yung salaysay na pinapirmahan sa iyo ay hindi naglalahad ng katotohanan, pero pinapirmahan sa iyo dahil at natatakot ka sa mga pulis sa oras na yon? Sunny Boy, Oo. tama ba na pinirmahan mo yung isang salaysay dahil takot ka sa mga pulis, pero hindi totoo yung nakalagay dun sa salaysay na pinapirma sa'yo? Opo, ma'am. Mali po yung salaysay po ni Galvez po. So, Nino? Galvez? Yung ano po, yung investigator po nag-interview sa akin. Si Investigador Galvez ang nagpapirma sa iyo ng statement na hindi totoo? Kasi napakahaba po ng salaysay na binigay ko po sa kanya. Pagdating po kay Piskal, sobrang ikli lang po yung nakita ko. So, mahabang salaysay ang ibinigay mo, tama ba kay Sir Galvez? Yan ba yung sinabi mo? Meron bang Yeah, Jimboy, habang mapahinga ka muna sandali, ha? Dali lang, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Galvez, yun. Tama ba na Yes po, Your iba daw ang sinabi binigay ni Salaysay ni Jimboy sa iyo, tapos nang i-convert mo na into affidavit, iba ang lumabas? Hindi po totoo, Your Honor, dahil nung time po na yon ay marami na po siyang mga nakausap. Maraming nakausap. Nung ini-interview ko na po siya, sabi ko sa kanya, huwag kang matakot, sabi ko sa kanya. Sabihin mo lang yung totoo para matulungan yung kaibigan mo, sabi ko po. Meron kang kopya ng affidavit na kinuha mo sa kanya? Meron din po. Pahibigay dito sa komite para tingnan ko yung pirmado niya. At Go saka, ahead, Senator Mr. Chair, salamat Go ahead, kayo, Senator Mr. Risa. Chair. Sir Galvez, totoo ba na yung original na statement na kinuha nyo kay Sunny Boy, pagdating daw sa piskal, maikli na? Yun po ay pinirmahan ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. O yun na nga po. For the record, Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon, pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa pulis. And at this point, yes, Sunny Boy? Mr. Chair, pwede makasigil. Pinirmahan sa Ma'am, police station. tutulungan kita, Sen. Risa. Sen. Risa, It's okay, Sen. Rafi. Gusto ko lang pakinggan yung huling sinasabi ni Sunny Boy bago ko i-turn over ulit sa Sorry. inyo, bago sa huling tanong ko. Yes, Sunny Boy, may sinasabi ka ngayon? Hindi ko po pinirmahan sa police station yung hindi po sa Piskal. Okay, so pinirmahan mo sa police station. And Mr. Chair, at this point, gusto ko pong paalalahanan si Sir Galvez. Nung nakarang hearing kahapon, hindi po namin kayo isinama sa citing in contempt dahil may nakita po kami sa komite na at least effort nyo na magsabi ng totoo or mas totoo kaysa sa sinasabi ng ibang sumasagot sa mga tanong namin. At sana hindi po kayo lumihis dyan sa hearing na ito, kundi magsabi pa ng higit na totoo o yung kompletong totoo. Dahil para sa amin po, napakabigat ng sinasabi po ni Sunny Boy. And huling tanong kay Sunny Boy, Mr. Chair, Sunny Boy, nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa iyong salaysay na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yon, Sunny Boy? Opo, ma'am. Para po daw po sa kapulisan na mawalan po sa serbisyo. Yun po yung Ano, sabi- serbisyo? Opo, ano po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio. Sinabi ni Captain Carpio. So, naunahan mo na yung huling tanong ko na nandito ba yung taong ito. So, Mr. Kihin sa salaysay niya na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yan? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Mr. Chair, for the record, pinasisinungalingan ni Captain Carpio yung sinabi ni Sunny Boy na para po sa akin at least ay napaka timbang. Baka po yung sinasabi ni Sunny Boy ang
pinasusisinungalingan yung sinasabi ni Captain Carpio. Na unfortunately, up to this point in time, Mr. Chair, hindi pa mapalaya ng komite sa pag-cite in contempt dahil hindi pa po nagpapakita ng good faith na magsabi ng totoo dito sa investigasyong ito. Salamat kaayo, Mr. Chair. At Sunny Boy, maraming salamat sa sandaling ito. Thank you, Senator Risa. Senator, si Jinggoy muna. Okay lang? Senator Jinggoy, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Captain Carpio, ano sa tingin mo makukuha ni Sunny Boy sa pagsisinungaling niya kung di totoo yung mga sinasabi niya? Dahil ako, palagay ko si Senator Risa, pati si Senator Bato, Senator Raffy, tsaka Senator Robin, naniniwala kami dun sa salaysay ni Sunny Boy. Na kung ano-ano sinasabi mo sa kanya. Ano sa tingin mo makukuha niya kung nagsisinungaling siya? Ilapit mo yung microphone sa bibig mo. Sir, sa makukuha niya sa pagsinungaling niya, pwede rin po siya makasuhan, sir. Hindi yan ang tanong ko. Sa tingin mo, nagsisinungaling siya o ikaw ang nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ay, siya nagsisinungaling. Sir, it's your word, sir, against sa akin, sir. Ano yung huling sinabi ni Sunny Boy, Sir Risa? Mr. Chair, sinabi ni Sunny Boy na sinabi ni Captain Carpio sa kanya na alang-alang sa serbisyo, sabihin na may baril at droga si Gemboy. Wala po ako sinabing ganun, sir. Ma'am. Mr. Chair, with the indulgence of Sen. Jinggoy, Mr. Chair, kung mapatunayan ng komite na totoo itong partikular na sinabi ni Sunny Boy na pinasisinungalingan ni Captain Carpio, kailangan must be dealt with by the PNP leadership to the fullest extent of the law. Kasi kung pinasisinungalingan ng affidavit, pinagtatakpan ng ebidensya para takpan ng krimen, integridad at reputasyon talaga ng buong organisasyon ang nakasalalay dito, Mr. Chair. Yes, totoo yan. Totoo yan. Yes, Hindi, mabilis lang. Kasi marami pong karanasan for 20 years na yung mga pulis binabago po yung statement ng mga nagreklamo, inireklamo o witness. Ito po yung challenge ko kay, ano ba ibig sabihin ng PCMS? Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. It's his word against yours. Tulad ng sinabi ng boss mo na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detector test na yan, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yes, for your honor. Yes. So, Mr. Chair, pwede natin pa-polygraph test to and then babalik siya after na makuha nating result. May available ka ba dyan? NBI siguro, pwede tayo mag-hire sa NBI. Or, in fact, meron akong alam na nag-private gumagawa ng polygraph test. So, Independent. investigador ka. You know your rights and everything. So, you are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntary yun. Voluntaryo. To your honor. Ha? Hindi? Hindi, kung kulang ka tinatago, bakit? Yun na yun. Ha? But still, we respect your rights, ha? That's your right. That is your right. Pero, Hindi, umuha na kanina, Your Honor, Mr. Chair. Oh, ayun. Si Raulo yata ito. Umuha na, ngayon biglang binawi. umuo ka na kanina. Ba't nagpalit ka isip? Ha? Galvez, Bakit nagbago ka? sigot. Ba't nagpalit ka isip? I know the answer. I can answer that, Senator Jinggoy. Mag-oo siya rito, and then pagtalikod, tatanggi na siya. Just like sa lahat ng mga hearing natin dito na inahamon ko ng polygraph test, umuo, maging sa programa ko sa Wanted sa radyo, and then later umaatras. So, dito makikita mo na nagsisinungaling to si Mr. Galvez o Sergeant Galvez. So, your honor, kasi noong time na yun, Hindi nga lang, para mapabilis na kayo, sumingit lang ako rito.
papayag ka o hindi. Sabi nga ni Chief Bato, Senator Bato de la Rosa, voluntary to. So, are you willing to submit yourself to a polygraph test? Kasi ito make or break for you. Pwede kang maabsuelto at nagsasabi ka ng totoo at lumilitaw nagsinungaling si Jimboy, or pwede mabaliktad, nagsasabing totoo si Jimboy at nagsinungaling ka, at kapag lumitaw nagsinungaling ka doon sa lie detector test, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yun yung deal. Yes or no? O hindi? No, Your Honor. Okay. That's Mr. your Chair. constitutional right. Pero alam mo, in the eyes of the public, talo ka na. Talo ka na dahil sasabihin ng publiko na may tinatago ito dahil ayaw magpa lie detector test. May tinatago ito nga mabubulabog yung kanyang tinatago. Yun ang inisip na pero I respect your constitutional right. Right mo yan. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, for the record lang po, kaugnay nung statement sa atin ngayon ni Sunny Boy and yung maririnig pa po natin sa mga family members ni Jemboy, yung statements po ay parte ng sworn affidavits ng pamilya sa piskal kahapon at may mga kopya po ang komite. For the record, Mr. Chair. Yes, thank you, Senator Risa. And yung kinuha mo na yung affidavit ni Jimboy, bigyan mo kami, ha? Nabigay ko na po. Ano, bigyan mo na? Meron na? Photocopy lang, sir. Okay.